At ayan mga ka-crypto, pag-usapan po natin dito ang pinakabagong kaganapan sa mundo ng cryptocurrency kung saan sa XRP ay pumasok na naman sa isang napakahalagang technical area. Ayon po sa pahayag ng kilalang crypto analyst na si Cassie Trades, ang galaw ng presyo ay patuloy na sumusunod ng eksakto sa wave structure na kanyang itinala sa kanyang mga charts. Yan. Matapos po ang pinakabagong galaw ng market, ipinahiwatig niya na nirespeto ng market ang isang mahalagang support level bago natin ibaling ang ating atensyon sa susunod na resistance zone. Sa mga nakaraang buwan, nakita natin kung paano binantayan ng community ang bawat galaw ng mga digital assets. Ngayon, ang focus ay nakatutok kung paano sinunod ng XRP ang mga projections na ibinahagi ng mga eksperto. Hindi po biro ang mga nangyayari sa chart dahil ang bawat galaw ay may kaakibat na malaking implikasyon para sa ating mga hawak o holdings na portfolio. At ayan, simulan po natin sa ating pinakaunang tanong kung ano nga ba ang nangyari sa exact support test sa $1.08. Kaya kumuha po tayo ng malinaw na litrato kung ano ang aktual na naganap dito sa charts. Kung titingnan natin ang tatlong magkakasunod na charts, itong sa XRP ay dumaan po sa isang descending channel bago po siya tuluyang bumaba hanggang maabot ang tinatawag nating green demand zone malapit po sa $1.08 na presyo. Kaya ito po, nakikita natin dito ang kulay green. Yan po ang green demand zone. Ang chart po dito ay nagpapakita na hinawakan o tinamaan ng asset ang naturang area na ito bago ito tuluyang nag-stabilize. Ayan. Ang paggalaw na ito ay eksaktong tumugma po sa landas na minarkahan ng Elliott Wave projection ni Cassie Trades dito. Ayan. Retry lang natin yan. Kaya 1 hour chart po ito. Ibinahagi po niya na ang pangyayaring ito ay isang perfect touch o perpektong paghipo ng presyo sa support level na kanyang binigyang diin sa kanyang analysis. Bukod dito, ipinakita rin sa mga charts na ang presyo ay sinubukan ang blue horizontal level malapit po sa 1.618 Fibonacci extension sa presyong 1.1008 bago ito nagpatuloy pababa. Papasok mismo sa support zone. Kaya ito po yan, yung kulay blue na horizontal na line. Ngayon sa aking opinion, ang ganitong klaseng precision ay nagpapakita kung bakit mahalagang pag-aralan ang mga ganitong klase ng projections. Ang pagbagsak po patungo sa $1.08 at ang pag-bounce sa 1.1008 ay nagpapatunay na may malinaw na market memory sa mga numerong ito. Kapag ang isang asset ay dumikit sa isang malaking demand zone at nag-stabilize, ibig sabihin ay may mga pumapasok na buyers para saluhin ang pagbagsak. Pero syempre, hindi ibig sabihin na tumama sa support ay dire-diretso na ang pag-akyat. May mga pagkakataon na ang market ay nagkakaroon muna ng consolidation para pag-isipan ang susunod na hakbang. Ngayon ay paano naman sinusuportahan ng RSI ang current setup? Yan, dito naman tayo sa isa pang mahalagang bahagi ng ating analysis. At ito po ang tinatawag na Relative Strength Index o ang RSI. Ang RSI ay sumusunod din at umaayon po ng maayos sa chart structure na ating binabantayan. Nung pumasok po si XRP sa green support zone, ayan, napansin natin ang RSI ay bumaba po ng malapit sa oversold levels. Ayan, ito po yung RSI level, yung nasa pinakaibabang bahagi ng chart. Yan ang RSI indicator. At yan na nga, gaya ng aking sinabi kanina ay mapapansin natin dito na bumaba ng napakalapit sa oversold na
price levels ang RSI. Ang sinyalis na ito ay nagpapakita na ang selling momentum o ang pwersa ng pagbaba ay unti-unting humihina sa sandaling naabot ng presyo ang ating projected destination. Yan, dito ulit sa chart ay pinapanatili po ang parehong primary Elliott wave count habang pinipino pa nito ang short-term na pagkalaw. Ang pag-bounce mula po sa support ay akmang-akma dito sa light purple wave. Yan, light purple wave na makikita po dito sa chart. Kung saan ang susunod na yugto ay nakasentro na ngayon sa resistance malapit po sa presyong $1.22. Ngayon, sa aking opinion, ang pagbaba po ng RSI malapit dito sa oversold territory habang tumatama po sa $1.08 support ay isa pong sinyales na ang mga nagbebenta o sellers ay napapagod na. Kapag ang RSI ay umabot po sa ganitong price level, kadalasan ay nagbibigay ito ng space para sa isang temporary relief bounce o kaya ay consolidation phase. Pero kailangan natin na maging maingat dahil ang oversold RSI ay hindi po garantiya ng isang instant bull run. Isa lamang itong indikasyon na ang momentum ng mga sellers ay medyo nababawasan na po pansamantala. Ngayon ay bakit naman napako pa rin ang buy orders sa presyong 0.93? Kahit na inaasahan ang isang pag-ahon o recovery, may isang kawili-wiling hakbang na ibinunyag itong si Cassie Trades tungkol sa kanyang personal na strategy. Ayon sa kanya, iniwan niya ang kanyang mga buy orders sa mas mababang presyo na 0.93. Dati na niyang ipinahayag na si XRP ay posibleng nangangailangan ng isa pang huling pagbaba bago tuluyang magsimula ang susunod na breakout. Anya, kailangan muna nating makita ang mas malaking development sa market para malaman kung susundin nito ang kanyang sub-waves. Ayon pa sa kanya, mas magiging malinaw ang buong larawan sa mga susunod na araw. Patuloy po niyang binabantayan kung si XRP ay patuloy na susunod sa kanyang projected sub-wave structure bago siya gumawa ng anumang pagbabago sa kanyang pangkalahatang pananaw. Ang kanyang mga charts ay patuloy na nagpapakita ng projection ng isang recovery patungo muna sa resistance na susundan naman ng isa pang pagbaba kapag nabuo na ang mga natitirang subwaves ayon sa inaasahan. Sa aking opinion, nakikita niya ang short-term bounce patungo po sa $1.12. Dito po yan. Pero sa kabilang banda, nakahanda pa rin ang kanyang mga buy orders dito naman sa presyong 0.93 dahil naniniwala siya na may mas malalim pang retest na mangyayari. Para sa akin, ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagiging flexible sa trading. Hindi tayo pwedeng maging emosyonal at basta na lamang pumasok porket umakyat ng konti ang presyo. Ang pagkakaroon ng mga target buy orders sa mas mababang price level tulad po ng 0.93 ay isang paraan ng pagpapanatili ng kontrol sa kabila ng mga lumalabas na balita sa market. Ngayon, ano ang target na resistance sa $1.12? Pagkatapos pong marites ang support area, inilatag na ngayon ang mga susunod na inaasahan para sa galaw ng XRP. Ayon sa pahayag ng analyst, ang kasalukuyang galaw ay nasa light purple wave 4 papunta sa $1.12 na resistance. At pinaalalahanan tayong sundin lamang ang mga wave markers na nakalagay po dito sa chart. Ang projected wave count ay nagpapakita na si XRP ay magre-rebound patungong $1.12 bago pumaganap ang isa pang pagbaba na magkukumpleto sa mas malaking sequence. Bukod pa dyan, ang mga charts ay naglalagay din ng karagdagang resistance malapit po sa 0.382 Fibonacci retracement. Dito po yan. At yan po ay nasa presyong 1.1242.
habang ang mas mataas na Fibonacci levels ay nananatili sa paligid ng $1.1341 at saka $1.1640. Kaya sa ngayon, ang buong atensyon ay nananatiling nakatuon po sa paggalaw patungo dito sa $1.12 area. Sa aking opinion, ang pag-abot po sa resistance dito na $1.12 ay magiging isang magandang retest para sa mga bulls or testing. Kapag mapapansin po natin ang distansya po mula sa 1.08 dito patungo sa 1.12 na resistance ay nagbibigay po ng maikling pagkakataon para sa mga traders na naghahanap ng quick gains. Gayunpaman, dahil nakasaad po sa projection na maaaring sundan ito ng isa pang pagbaba para makumpleto ang wave sequence, kailangan natin na maging listo. Ang $1.1242 at ang $1.1341 ay magsisilbing matigas na pader kung saan posibleng mahirapan ang presyo na lumagos ng dire-diretso ng walang sapat na dami ng volume. At ayan, sa kabuuan, malinaw na si XRP ay patuloy na gumagalaw alinsunod sa mga technical projections at saka wave structures na itinala dito ng eksperto. Ang pagtama po sa green demand zone malapit sa $1.08 at ang kasalukuyang pag-akyat patungo sa $1.12 resistance ay nagbibigay po sa atin ng malinaw na roadmap kung paano tinitignan ng market ang takbo ng mga presyo ngayong buwan ng July. Ano man ang mangyari sa mga susunod na oras o araw, ang pinakamahalaga ay ang pagpapanatili ng ating disiplina, pagbabantay sa mga key levels, at hindi po pagpapadala sa biglang pagbabago ng emosyon sa trading. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood at maaari na rin po ninyong panoorin ang recommended video natin dito.